So, kaya mo sagot, wala ka na ano, wala ka ng camera fright. Hindi ko lang po alam. So, ano yung na-expect na nangyayari? Wala, ano po, yung sabihin na po, Kaya mong daigdig, ha? sabihin na po natin sa ano, sa daigdig. Kung ano po yung Kunwari, katapusan ng daigdig bukas. Okay. Halimbawa na. Pero hindi tayo mangungusag ng ano, yung parang philosophical o kaya yung ikaw scientist ka, di ba? Electronic expert ka, etc. Si JJ, ano yan? Computer programmer. Ako lang hindi marunong dyan. So, ang lilingyahin ko muna ngayon, yung ano, yung napapanahon, di ba? May panahon ngayon na kung saan pagdating mo sa labas, ang pinag-uusapan, di ba? Yung mga lindol, mga ganyan. Di ba? Maging ano muna tayo, maging religious muna tayo konti, di ba? So, na tayo sa ano mga usapin ng religious muna tayo, ha? Sige. So, itong i-explain natin, hindi yung the day after, no? Alam na panood na yung pelikula niyan? Kundi yung the day before. The day before. The day before. Okay ba yan? Di ba nga bukas mawawasan na yung daigdig? Hindi ko mawawasan, di ba? Hindi naman totoo yung Mayan calendar, di ba? Hindi naman totoo yung end of the world. Ano rin siguro, change of civilization, assuming na tama yung Mayan calendar. Ano ngayon, ha? 2012 ngayon. Merong anunsyo ngayon na baka... Prophecy na... may prophecy ngayon. Pero wala ako religion, ha? Bagamat mahal ko ang Diyos, mahal ko si Jesus Christ. Pero for the sake of, alam mo na, yung unity ng lahat, papapil muna tayo bilang isang objective lecturer, okay? So, baka magkatotoo yung end of the world. Di ba? At least makapaghanda. At saka hindi tayo masisi, di ba? Malay mo, baka totoo itong sasabihin natin, di ba? JJ, okay ba? Alright, sagot ka lang, huwag ka naman. Okay po. Ayan, ikaw lang maririnig ngayon sa buong daigdig kasi kami, malayo na kami sa camera. So ngayon, Orlando, mag-usapan natin ngayon yung speaking of, isagad na natin kahit corny na ang dating natin, di ba? Kasi yung mga tao nako-corny ang baga, ang hibo salitang Diyos, Jesus Christ, o kaya religion, di ba? Sige, we will take that risk, no? Saka na tayo mga katwiran mamaya, no? Pero ito lang kasi nga lang kung ano message ngayon na relevant, no? Sa buong daigdig. Baka nga may Diyos, no? Baka may Kristo, baka may second coming of Jesus Christ na sinasabi nila, di ba? Ako, ang background ko dito, 40 years, ha? Ito, pagsasamahin na natin dito. Drawing mo yan, ha? Okay. So, mas magaling ako sa drawing kaysa sa public speaking, kaya dito muna tayo mag-concentrate. Ano lang ito? So, ito. Yung 6,000 years of history, sabihin na natin 12,000 years, no? Dinidisregard muna natin dito yung Big Bang Theory, yung mga sibang scientific theory ng mga tao sa buong daigdig kasi magiging strictly biblical ako ngayon, no? Without going to different theologies, etc. Basta prepositionally, sasabak agad natin ito sa buong daigdig, okay? Alam mo, nasa isip ko ngayon yung sinabi ni Jesus Christ na kung tanungin sa mga disciple sa Mount of Olives, kung kailan matatapos ang kapanahunan, no? At saka kailan siya babalik. Sa Matthew 24, naalala mo yan? Yung sikat na chapter sa Matthew regarding the end of the world and the second coming of Jesus Christ. Sa Mark 13, Luke 21, mayroong katibat na parallel na meaning yan. Pero meanwhile, concentrate tayo doon sa end of the world. No? May tanong yung mga disciple ni Jesus Christ kung kailan nga yun, at sinagot ni Jesus Christ. Marami siyang sagot, familiar na sa iba, yung mga sagot niya, yung mga earthquakes, famines, di ba, gutom, mga pestilence, etc. Alam na ng iba yun, di ba? So, magko-concentrate lang ako doon sa sinabi niyang, and the gospel of the kingdom shall be preached around the world, and then the end shall come. Kagyat kong sasabihin dito na yung gospel, no, nagsimula yan sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, and up to the uttermost part of the world, yun ang sabi ni Jesus Christ. And then the end shall come. So, 2,000 years na niya, almost sinabi niya yun, at presumably, kung yung mga nakikinig sa atin, mga Christian, at sila yung mga pre-millennialist, pre-tribulationist Christian, mas ma-appreciate nila itong sinasabi natin. Kahit hindi sila ganun, no? Kahit anong religion nila, sa ilalim ng umbrella ng Christianity, meron silang makukuha at least kahit lamang sikmura man lang ng sasabihin natin. Ano yun? Na
yung gospel sa huling araw, kailan makarating sa dulo ng o wakas ng daigdig o lupa o whatever, no? Yung ibang mga sekta ng religion sa labas, baka mamaya maka-relate pa sa ating mabuti. No? Hindi lang tayo babanggit ng mga pangalan. So, ang punto ko rito, after 2,000 years almost, more or less, nandito na yung gospel. Now, yung kalendaryong ginagamit ko, huwag nila sabihin yung kalendaryo nila, mayroon akong kalendaryong ginagamit na iba. Suffice it to say for now, na yung gospel nandito na sa Pilipinas. Patutunayan natin yan, ha? Okay. So, ano ba yung gospel? I-define muna natin yung gospel. Kasi kapag yung gospel na sinasabi natin dito, yun na yung gospel na sinasabi ni Jesus Christ, na kailan may preach mo na buong daigdig. Tapos yung end will come. At napatunayan natin ito yung gospel. At Pilipinas yung end of the, yung alam mo na, yung wakas ng lupa. Ay, ito na. Ang susunod dito, end of that so-called civilization, o world, o whatever, o dispensation. So, madalit salita, itong i-explain natin kung totoo to at naniniwala ko na totoo. Bagamat sa iba, sasabihin pa rin nila, opinion natin to. Pero demokrasya tayo dito, di ba? Kanya-kanyang opinion. So, without going further into a tinatawag na verification method, gagamit ako ng presuppositional approach sa apologetics na tinatawag at magpe-presuppose tayo na assume ito yung totoo. No? Okay. Sa akin, ito yung totoo. No? Pero mamaya po propose yun, ito totoo. Magpe-presuppose muna tayo para madali lang, ha? Okay. So, magsisimula tayo. Tanda mo yung pinuprove ko, ha? Ito yung gospel, at pagkatapos nating may prove ito, na ito yung gospel, at nandito na sa dulo ng daigdig, yung gospel na ito. Kalimutan mo yung China, yung Spanish history natin, yung American history. Pagpalagay muna natin, ito yung last days na kung saan ngayon lang natin natanggap itong gospel. Kasi religion yung nasa labas eh. No? Okay. Itong sinasabi ko sa iyo, hindi religion. Ito yung kabuuan ng lahat ng theology, history, philosophy of religion, yung buong Bible from Genesis to Revelation, nandiyan na lahat. Okay? So, yung gospel na sinasabi natin, di-define ko lang konti, ay yung death, burial, resurrection, ascension ni Jesus Christ. Kung gusto nilang Bible verse, 1 Corinthians chapter 15. Okay? So, hindi ako gagamit gano'n ng mga Bible verses kasi hindi naman tayo pastor, hindi tayo ministro tulad sa labas, hindi tayo pare. Tayo humble lang, researcher ng history. Now, simulan natin dito, no? Yung Diyos. Kagyan kung sasabihin dito na yung Diyos, kamukha mo. Okay? Kamukha mo. Tao ka ba? O nilika ka niya ayon sa kanyang wagis. So, logically, ang Diyos, kamukha mo. Sasabihin ko na kagad, no? Para hindi na tayo mag-explain. Ang Diyos ay Espiritu. Yan, sabi sa Bible, Espiritu, di ba? Ang Diyos na Espiritu, parang ikaw. Espiritu ka ba? So of course, kapag usapan humanistic philosophy, tao ka, di ba? Nalaman. Pero, if you are a Christian, at least you are a kahit na minimal Christian ka lang, tatanggapin mo na ikaw ay Espiritu, di ba? Nasa Bible yan, nasa New Testament. So, Espiritu ka, kaluluwa ka, at katawan, na may katawan, di ba? Pero bumalik ka yata, ano ha? Katawan ng ina-emphasize ngayon, dahil sa materialistic, naturalistic philosophy, at ikaw ay may kaluluwa at may Espiritu. Whereas, ang talagang plano ng Diyos na yun na yung Espiritu ka, kaluluwa at may katawan. Di ba ganun? Kasi ang Diyos ay ganun. Espiritu siya na merong pinakakaluluwa, ang tawag natin kumisan, Holy Spirit, at meron siyang pinakakatawan, ang tawag ng Bible, Yahweh. Pero yung tatlong yun, no? Ang tawag sa Bible, Elohim. Now, hindi ako magdi-discuss ng Hebrew definition o whatever, sapat na sabihin ngayon na yung Diyos na tinutukoy ko dito, biblically speaking, ay si Elohim. Isang entity yun, Diyos yun, na tatlo ang kanyang aspect tulad mo. So kaya gumagamit ako ng analogy na tao kasi madali natin maintindihan, di ba? Kung gagamit tayo ng mga theological terminology tulad ng mga theologians, aabutin tayo ng 6,000 years. Hindi pa rin tayo matatapos. Hindi tayo maintindihan. So dito, kagyan na sinasabi natin sa mga pwedeng makapanood, kung may manonood sa atin, yung Diyos, madaling unawain. Siya'y napakalaking tao. Pero hindi sa tao. No? Diyos siya. Malungkot. No, makikita mo agad yun sa pag nagbasa ka ng Bible sa Genesis, yung unang ginawa niyang tao siya Dan, malungkot. Kaya nga gumawa ng kasama, no? Asawa, si Eva. So, iniisip ko lang, ang Diyos nung araw, ganun din, malungkot siya. So, therefore, lumikha siya ng kamukha niya. At ang unang nilikang kamukha niya, hindi siya Dan, no? Hindi man si Lucifer, wala siyang kamukha, maliban sa universe. So, naiintindihan mo ako na ako ngayon, Lando. Anong naiintindihan mo sa akin
na unang nilikha ng Diyos. Yung universe po. So nakaka-relate kasi sinasabi ko. Universe. Pero pagka sinabi natin universe, malaki yan. Di ba? We are not talking about the Milky Way galaxy o kaya yung Andromeda galaxy. Kumbaga, hindi man ito. Yung unang universe na nilikha ng Diyos ng araw, hindi ito. Kundi yung universe na intended para pagharian ni Lucifer. Biblically speaking, di ba? Okay. So, mamaya ako na-explain sa mga nanonood sa atin kung saan ko nakukuha itong nuggets ko. Pero yung iba rito, nasa Bible na. Okay? Nasa Bible, yung hindi lang yung observational, theological, kundi yung revelational. Okay? Now, so, yung universe na sinasabi, at pinag-uusapan natin ngayon, yung unang universe. Ito. No? Kanina in-explain ko to. Marami pang explanation niya, kaya lang, baka hindi tayo matapos. No? Sapat na sabihin ko sa inyo yun, ng Diyos, parang malaking tao yan, na merong pinakakatawan, yun si Yahweh. So, unang nilikha niya yung universe, na nilalarawan itong mga itong diagram dito sa taas nito. No? Ito, no? So, hindi bilog yung universe. Ang universe, malaking tao. Ang totoo, kamukha niya yan. Now, marahil ikaw, familiar ka sa sinasabi ko, pero marahil sa buong daigdig walang ganito, no? Pagka usapin ng Diyos, halimbawa sa pantheistic worldview, yan ang spirit, no? O tsaka, everything is God, God is everything, alam mo na yun, no? Yung pantheistic worldview, ma-abstract yung Diyos doon. Sa naturalistic worldview, totally wala yun. Sa Christian worldview, naku, halo-halo yan. May Trinity, may Unitarianism, etc., etc., di ba? So, hindi tayo magdi-discuss in detail sa mga ganyan mga nabanggit kong mga concept sa Diyos. Dito, binubuo na natin lahat, no? Hindi natin sinasabing hindi totoo yung ibang concept ng mga tao. Kaya lang, ang tingin natin, mga elements of truth yun, ng kabuuan niya nito. Ito yung sinasabi natin. So, yung universe na sinasabi natin unang ginawa ng Diyos, napakalaking tao niyan. Hindi na natin sasabihin kung ano yung gender niya, kung lalaki o babae. It could be babae, no? So, napakalaki niyan. At imaginein mo yung universe ngayon. Ano bang universe ngayon? Materially, no? Ang universe ngayon ay mayroong mga planets. May solar system na kung saan nandiyan yung mga planets. At yung mga solar system na yan, halimbawa sa Milky Way Galaxy, sabi ng mga scientists, billions, no? Minimum yung average yung 100, 200 stars o solar system sa isang, just like, halimbawa, yung average nating Milky Way, galaxy, ganong kalaki yan, no? At yung mga galaxies, hindi mo rin mabilang yan. Sa estimate ko, mga 60 trillion siguro, no? Based on my knowledge of konting basa sa astrophysics, whatever, astronomy. Now, hindi pa naman talaga maintindihan kung gaano kalaki ang universe, pero magbibigay ng idea yung sinasabi karamihan ng mga scientists na binibase sa kanilang Hubble's telescope, yung 13.7 billion light years ang expand ng universe kung panukat yung light years na yun, di ba? Malaki yun, di ba? Ang speed of light ay 186,000 miles per second, so kung magta-travel tayo, magmula rito hanggang doon sa EDS, 13 billion 700 million years, no? Sa bilis ng liwanag. Eh, di napakalaki ng universe. So, sa usapin natin ito, nabibigay lang tayo ng idea kung gaano kalaki yung universe. Pero yung universe na yan, ang material composition niyan at saka yung material composition ng tao, ayon sa mga ibang mga scientists na naririnig ko, na nare-research ko sa internet, saka sa mga libro natin, ay kapareho, parallel talaga. Yung, kumbaga, sabi nga ng ibang mga atheists, forget about Jesus Christ, no? The stars died for you. Ibig lang sabihin, we are made of stardust, di ba? Yung ating mga chemical composition, mga substance, ang tawag kamukha raw ng mga heavenly bodies. So that only proves my point na talaga ang universe at saka ang tao, iisa. No? Ang universe, malaking tao, ang tao, maliit na universe. Balik tayo sa Diyos. Ang unang nilikha ng Diyos na pagkalaki-laki, mas malaki pa sa universe. Higit na malaki sa universe. In fact, yung pinakakatawan niya, ang kasinlaki no ng universe. Pero hindi itong universe na to, kundi yung naunang universe ni Lucifer. No? Kasi ang layunin ng Diyos dito, Lando, palagay mo, alam mo kung ano yung layunin niya sa unang universe? Pamilya. Pamilya. Kamukha mo, may instinct ka na pagdating ng adulthood, lilikha ka o gagawa ka ng pamilya. At the age of 13, kung may isang naniningalang bugad ka na. So something to that effect, di ba? So gusto niyang gumawa ng pamilya, inumpisa niya sa isang individual. At itong individual na to, individual universe. Di ba?
So, sinlaki niya. Alam mo, ito ay makatarungan ito kasi when we talk about God, at infinity ang usapan, di ba? Eternity. Ang hirap paniwala ng Diyos, sinlaki lang natin, o kaya sinlaki ng daigdig. Maliit lang ang daigdig, di ba? O kahit ang Milky Way Galaxy, maliit pa rin yan. Compared doon sa universe. And yet, ang universe, sabi ng Bible, ginawa lang ng Diyos yan, di ba? So, ang gumawa, laging mas malaki, laging mas greater, di ba? Kaysa doon sa nilikha. Eh, ang universe, napakalaki na. So, therefore, ang Diyos, higit na malaki. Mamaya, magbibigyan mo example pagka may panahon pa, di ba? Kung gaano kalaki ang Diyos. Pero this time, sapat na siguro sabihin natin, may malaking Diyos at lumikha siya ng napakalaking universe. Sinlaki ng kanyang manifestation, yung pinakakatawan niya, si Yahweh. O, nagbabawa na ako? Palagay mo yung mga nanonood sa atin, yung nakikinig sa atin. Kakaroon sila kahit pa paano ng idea. Opo, medyo, ito yung palagay kong sagot sa mga hinahanap nila. Okay. Maganda yung, at least lumalakas sa loob ko. Naniniwala sa akin. Ngayon, so yung universe na yan, may daigdig, di ba? Sabihin, huwag na natin pupunta sa napakaraming mga heavenly bodies dyan. May daigdig. In the beginning, God created the heavens, yung space, at saka yung earth, yung time, no? Kamukha lang ng paglikha niya, doon sa 6 days creation, nung alam na creation ng mga Christian, saka ng mga Hebrew people, sa Genesis 1, 2, 3, di ba? Na nag-start lahat yun, kay Adan, di ba? O dito hindi nag-start tayo kay Lucifer. Kasi bago pa si Adan, di ba? Bago pa nagkasala si Adan, nandun na si Satanas. At hindi naman lumiliga ang Diyos ng masama agad na si Satanas. Si Satanas, presumably, biblically speaking, logically, by implication, si Satanas dating okay yan, di ba? Siya yung bright morning star na sinasabi sa Bible. Siya yung kanang kamay ng Diyos. So, nilikha si Lucifer dito, when God created the heavens and the earth, presumably 6 days lang din, hindi 6 billion years, hindi kung anong years na yun. Hindi totoo yun. May element of truth yun, yung sinasabi ng mga scientists na billions of years, millions of years. Mamaya, babalikan natin yan. Pero sinasabi ngayon, nilikha ng Diyos by fiat, no? Yung universe ng araw, tsaka yung daigdig, yung space and time, 6 days lang. On the 6th day, nilikha niya si Lucifer just like when he created Adam from the dust of the earth. Ganon na ganon. So, kamukha lang niya dati, may partner yan, madalit salita, pamilya, tama ka. Lumikha muna ang Diyos ng pamilya sa loob ng universe kasi ultimately, etong mga taong ito, kamukha ni Lucifer, ang siya mag-evolve at magre-reign and rule. Kasama ng mga taong, mga siblings nila, sa buong universe. So, parang universe magkaroon ng spirit, soul, and body just like God. Diba? Nakuha ka? Anong take mo? Una, yung sangkap po ng tao, sinasabi sa Bible na spirit, soul, and body, nilikha po ng Diyos, yung tao, ayon sa kanyang wangis. So, isa po nagpapatunay dyan, yung Biblia na nakarating po ngayon sa atin. Pero dito, balik natin ang usapan sandali, baka mamaya maligaw tayo. Yung unang nilikha ng Diyos, hindi si Adan. Yung being, yung human being, si Lucifer. No? So, gumagamit tayo ng mga federalistic term. Halimbawa, si Adan sa Bible, hindi naman ganong ginagamit palagi. Yung pangalan niya, nakakibat siya Eva. Kasi si Adan ang federal head ng humanity. So, ito, nung panahon ni Lucifer, siya lagi babanggitin natin pagka pinag-uusapan natin yung pre-humanity. So, si Lucifer may spirit, soul, body. Di ba? Parang si Adan, nung likhain siya ng Diyos. So, si Adan, si Lucifer, nag-evolve. So, dahil walang kasalanan ng araw, walang kamatayan, walang second law of thermodynamics, walang deterioration. So, nag-evolve sila. Now, hindi ito Darwinian evolutionary theory, baka magkamali yung mga nakikinig sa atin. Ito yung tunay na evolusyon ng araw. Na magmula sa day 1 ng 6th day, when God created Lucifer, nag-evolve na siya. At saka yung mga kasama niya. Sabihin na natin, may asawa siya, nag-evolve sila. So after 2,000 years, without going into a lot of detail, yung kanilang body na perfect, nagkaroon sila ng perfect body na hindi pa natin ma-imagine kung ano yun. Maliban na lamang kay Adan nung nasa paraiso.
Pero ganun sila nung panahon ni Lucifer. Nag-evolve sila until 2,000 years, perfect ang katawan, tapos na-reach sila yung second level ng kanilang humanity, yung soul. Di ba? Body, soul, spirit. Madalit salita, after 2,000 years, nag-level up sina Lucifer. So, pagdating dito, sa 2,000 years, sila'y naging mga angels na. Alright? Pero, yung promotion na yun, hindi ibig sabihin lahat sila na-promote. Kasi nanganganak yan. Pagka ang tao kasi nasa natural body, yan ay nagpo-procreate, di ba? Sabi ni Jesus Christ, pagka nasa resurrected ka, okay, angelic state, hindi ka nagpo-procreate. Bawal ang mag-asawa doon, di ba? So, ang mga nagpo-procreate lang, okay, yung nanganganak, nagkakaroon ng intercourse sexually, ay yung mga may katawang panlupa. Okay? So sila, dumami ang anak. Dumami sila after 2,000 years, napakarami. Kaya pagdating ng 2,000 years doon, yung mga qualified, no? Yung mga qualified, yung mga nag-mature, physically, ready na para mag-evolve sa second level of their aspect of humanity, yun nga yung pagiging angelic, narating nila yun. So si Lucifer, narating niya yun and company. Yung mga kabats niya doon, now, yung mga anak nila na maliliit hanggat sa dinad na lang, ano kalaki yung hindi pa pwede. So, hindi sila na naging angelic. So, ang point ko lang dito, pagdating ng 2,000 years na perfect, yung unang aspect ng kanilang humanity body, after 2,000 years, yung kanilang pagiging angelic o soul level. Nakuha mo na, di ba? So, palagay mo, yung mga nakikinig sa atin, nakaka-relate? Palagay ko po kasi... It makes sense, no? Kasi body, soul, spirit. Now, siguro nasa mind nila ngayon, ba't alam nilang 2,000, di ba? Well, yun eh, mamaya na natin i-explain kung may panahon. Pero bago ko, baka makalimutan eh. Konting ano lang, pakiyaw na explanation. Ito kasi parallel ito. Ano ito? Ito yung from Adam to Abraham. Kung pag-aaralan mo yung biblical history, theology, hermeneutics, etc., ang layunin ng Diyos dito, yung mag-recruit siya o kung mag-save siya ng mga taong ipapopulate yung millennial earth. No? Panlupa, natural ang dating. So 2,000 years yun, mamaya babalik i-explain natin to extensively. Pero kaya ko sinasabi agad to kasi ito, parallel dito. So pag sinabi kong ito, parallel dito, ito parallel dito, ito parallel dito, ito body, soul, spirit. Body, soul, spirit. Katawang perfect, kaluluwang perfect, angelic yun, at spirit na perfect, glorified yun, panglangit yun. So alam mo na ngayon kung bakit lumikha ang Diyos ng tao na body, soul, spirit. Yung tao na panglupa o may katawang panlupang ganito, ang layunin ng Diyos diyan, dumami sila para kalatan ng mga planeta sa buong universe. Pag marami na yung mga yan, di ba, napopulate nila ang isang buong daigdig, di ba? Hindi na walang namamatay eh. Ang magre-reign and rule dyan, angelic. Hindi pwede yung tao. Wala siyang supernatural ability para i-govern ang mga tao napakarami. Kailangan may pagka-superman siya. Ang tawag ng Biblia, angel. Okay? So, yan ang dahilan. Ito maraming mabubuksan ng isip dito sa awa ng Diyos. Kasi ito yung nag-perplex sa atin noong araw pa eh. Sino yung mga anghel, di ba? Ano yung kaibahan ng katawan? Ano yung kaluluwa? Kaibahan niya sa spirito, di ba? Dito, in-explain na natin kung ano talaga yung dahilan o kaya anong purpose. Kung bakit ang tao ay may body, soul, spirit. So, alam mo na yan? Yung katawan, panglupa, yung angelic, lumilipad yan eh. Di ba? Superman yun, may x-ray vision yan, di ba? May power yan. So, sila yung governor, sila yung namamahala sa mga planeta. It could be pati sa mga solar system. Parang si Michael Archangel, sabi sa Bible, siya yung kumbaga, nagmamanage sa bansang Israel at ultimately sa buong daigdig. Di ba? So, 2,000, pangkatawan, perfection of the body, perfection of the soul. Pagkatapos pagdating dito, 4,000 years na yan, pwede na silang ma-promote into spirit. Spirit, pag sinabing spirit, glorified. Higit pa sa angelic. Kamukha na yan ni Jesus Christ. Nung umakit sa langit si Jesus Christ, di ba? Nung nabuhay magulit, after 3 days, 3 nights, resurrected siya, pwedeng yung natural body, kumakain siya, tanda mo, nung nabuhay sa magulit, di ba? Yung natural body siyang kamukha mo, kaya lang perfect na siya, kaparang siya dahil sa paraiso. At meron na siyang perfection sa solo, yung angelic. Di ba? Kung minsan, nakakapasok sa saradong pintuan. Minsan, nandito, natapos nandun sa Road of Emmaus, di ba? So, kasi angelic siya. No? Nung nabuhay nga siya magulit eh, di ba? Nakalabas siya sa, parang walang nangyari at
nakakalipad. Okay. So, yun. Angelic yun. Pagkatapos ng 4,000 years, glorified. Para sa Jesus Christ, pagkatapos ng 40 days, umakit na sa langit, glorified yun. Sa Tagalog, maluwalhating katawan ang tawag, di ba? Spirit. Yung iba, kala nila, spirit, ano lang yun, di ba? Ang spirit, marindi yan. Dito sa lupa, maral, wala pang kwenta yan. Pero pagka narating mo lang level, ang level na yun, ikaw ay magre-reign and rule na, hindi lang sa mga planeta, hindi lang sa mga galaxy, kundi sa buong universe. So, malaking plano ng Diyos eh. Malaking plano ng Diyos. Hindi tayo nilikang ganito lang kaliit. Forever. Hindi. Nilikha niya ang tao, napakaliit. Kumbaga parang nagsisimula siya para sa genetic engineering doon sa genes. Kumbaga itong universe na to, may napakaliit na gene. Tao ang gene na yun. Tapos mag-evolve ito hanggat sa, alam mo na yung mga genes, di ba? Nasa DNA sa nucleus ng isang cell, di ba? Yung cell na yan ay may nucleus, protoplasm, tapos ay binubuo ng maraming. Alam mo na, hanggat sa palaki ng palaki, magiging, kumbaga sa katawan yan, magiging tissue, magiging organ, tapos magiging body system. So, ang tao parang gano'n. Di ba sabi ko sa'yo kanina, ang tao, at saka ang universe, at saka si Yahweh, isang ano yan, isang parallel lahat yan. So, ang tao, magmula sa taong ganyan, mag-evolve yan into angelic, body, angelic, spirit. Okay? So, pagdating ng 6,000 years, 2 plus 2, 4 plus 2, 6,000 years. Pagdating doon, si Lucifer at saka yung mga kabats niya rito, yung tinatawag nating mga glorified beings, so glorified angels, yun yung mga naging eventually fallen angels ang dahilan na pagkamalan ni Lucifer at saka ng mga kasama niya na kamats na nila si Yahweh. Nakikita mo yung point ko? Anong nakikita mo? Dumating sa punto na si Lucifer, kamukha ng Diyos kumbaga. O, kamukha na. Kaya nakikipantay. Di ba? Parang halimbawa, ikaw ay may anak. May anak ka ba? Pero, mas malaki pa yata sila eh. mas malaki ka sa akin. O, pero, anak mo lang yun eh. Hindi ka niya kilala. Daming karanasan mo na hindi niya alam. Diba? Lalo na kung halimbawa, ikaw eh, halimbawa, pwede pang maging angelic. Halimbawa lang, may kapangyarihan ka maging angelic. Di ba? Para si Jesus Christ ngayon. Halimbawa, may kapangyarihan ka palang, hindi na maging angelic, Superman yan. Kundi may kapangyarihan ka pang maging kamukha ni Jesus Christ. Nakuha mo? Halimbawa lang. Sa totoo lang, ganito si Jesus Christ ngayon. Siya yung Lord of the Universe, Spirit of the buong universe, pwede siya maging angelic, pwede siya magkatawang tao, kamukha mo. So, ipagpalagay mo, balik tayo sa pamilya. Ikaw ay may anak, no? Malaki na. At sabi mo nga kanina, mas malaki pa sa'yo. O, pantay ka na. So, si Lucifer nung araw, pagdating na 6,000 years, siya na yung Lord of the Universe, kumbaga, kasama yung 1/3 doon ng mga glorified angels. So, nakita niya ngayon, may katawan na si Lucifer, yung buong universe. Okay? Nung nandito sa ganyang kalagayan, may katawan. Nung naging angelic, may angelic body. Nung maging spirit, mag-evolve siya ron, ang pinakakatawan na ni Lucifer, tsaka yung 1/3, ang buong universe. Kaya sabi ko sa'yo kanina, ang buong universe, taong malaki yan. Ang layunin ng Diyos, for 6,000 years, lalagyan niya yan ng spirit, soul. Diba mo? Spirit, yung mga glorified beings na pinapangunahan ni Lucifer, yung soul, yung mga angelic beings na pinapangunahan noon ni Michael Archangels. Now, yung mga tao dito sa lupa, yun yung mga nagmamanage sa mga, alam mo na, mga cities, mga, kumbaga sa daigdig, mga bansa, etc. Nakuha mo ka? So, pagdating na 6,000 years, si Lucifer, nakita niya, sakop na niya ang buong universe. 6,000 years lang, ha? Sakop na niya ang buong universe para sa Jesus Christ ngayon. Dito, di ba? Nung 4,000 years from the day of Adam hanggang dito, 4,000 years lang. Nakuha na ni Kristo ang universe. Di ba sabi sa Bible? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa langit, universe, at sa lupa, binigay na sa amin. Sabi ni Jesus Christ ng Ama. Madaling salita si Jesus Christ, 4,000 years pa lang, ang buong universe, siya na yung Lord niyan, siya na yung Spirit niyan, kamukha yun ni Lucifer noong 6,000 years. Pagmula nung gawin siya ng Diyos na tawang kamukha natin, hanggang doon. So nakita mo na yung ibig sabihin? So imagine mo ang buong universe, napakalaking tao. Walang spirit, walang soul. No? Nag-umpisa ang Diyos sa paglikha ng taong kamukha natin. After 6,000 years, ang buong universe, meron ng spirit, meron ng soul. Kamukha na ni Yahweh. Kasi si Yahweh, di ba? Yan ang pinaka-katawan ng Diyos. So
So nakita ngayon ni Lucifer, yung katawan niya, yung universe, at saka si Yahweh, magkasinlaki. Pantay na. Kaya ano sabi sa Bible? Yung Bible natin. Kaya mo lang ang Christian sa ng mga Hebrew. Yung Old Testament sa New Testament. Sa Isaiah 14, Ezekiel 28, pero sabi, ay, kapantay na raw niya ang Diyos. Di ba? O, doon ang simula ng rebellion, o yung unang data na sinasabi ng Bible. So, nag-rebel din si Lucifer. No? Casual lang usapan lang ito eh. Huwag na tayong gagamit ng mga highly polluting terminology, theologically sound, etc. Kasi hindi tayo maintindihan. No? So, gagamitin na lang natin yung simple na intindihan natin mga salita. Para naman na. Kasi baka matapos na tayo bukas. Yung sabihin, baka totoo yung, yung 2012 movie. Ayoko, hindi ako naniniwala doon. Ha? Pero malay mo, baka merong ibang mangyayari na kamukha doon. Halimbawa, rapture, di ba? O, malay mo, baka magkaroon ng rapture. Pag hindi nila nalaman to, baka hindi masama, masisi pa tayo. So, lalo na ngayon, panahon na ng 6,000 years. From Adam until right now, panahon na ito, parang lumikha ang Diyos ng kamukha niya. Kamukha niya through Jesus Christ. Pero sa John 3:2, nasa Bible yun. Di ba? Ayaw kung magpunta muna tayo doon, nandito muna tayo, balik tayo dito. So, anong nangyari? Palagay mo, ito, medyo naintindihan na natin ito kasi maliwanag na sa Bible ito, di ba? So, taglay-taglay ni Lucifer yung kapangyarihan niya na nakuha niya by his own work, no? By his own merit. Magmula rito hanggang doon, 6,000 years. Sandali, kaya ayaw ng Diyos yung gawa ng tao eh, gawa ng niligan, di ba? Si Lucifer nung araw, nagbangko doon. No? Magmula rito hanggang doon, magaling na siya. Kumbaga, technologically advanced siya, nakakalipad, kaya niyang i-manage ang buong universe. So, dali salita, akala niya, kapantay na niya si Yahweh. No? Hindi si Elohim, kasi si Elohim malaki. No? Super laki. Yung spirit ni Elohim, lahat. Walang limit yun, infinite yun. Eternal yun. Yung soul niya, yun, merong kumbaga, lesser yun, di ba? Parang spirit na soul. Yung pinakakatawan niya si Yahweh, sinaki ng universe. May limit din yun. No? Of course, sa tingin natin, walang limit. Infinite at saka eternal. Pero, ang sinasabi ko nga sa iyo, si Elohim, yan ang walang limit. No? Yung universe, meron eh. Sky's the limit. Meron eh, di ba? So, si Lucifer, ang napagkamali niyang kamukha niya, ito, no, pwedeng sabihin natin, matalino siya eh. Talino yan. Talagang merong element of truth, yung kanyang claim. Ang hindi naintindihan ni Lucifer, si Yahweh, pinakano lang niya yun. Parang ikaw nga. May katawan kang ganyan, pero pwede ka pala maging angelic at saka maging glorified. And yet, sinlaki ka na ng universe. Nakawa? So, ito yung si Lucifer, halimbawa, yung ginawa mong universe. Ang spirit na niya, si Lucifer, abay, gusto ka nang, itumba. Okay? Ayaw ka na niyang sundin. Gusto niya yung sarili na niya ang susundin. Yung his way, not your way. Doon siya nadali. Hanggang ngayon nga, pag may kumakanta sa my way, di ba? Natitigok. Ang dahilan, yun ang pinagmula. Na hindi siya ako'y superstitious. Pero sinasabi ko rito, kahit yung Bible, kahit yung mga Christian, mga theologian, alam nila to. My way ni Lucifer, ang siyang nagpabagsak sa kanya. Ayaw niya sumunod sa Diyos. Kasi nga, kapantay. Di ba? At saka pinagtrabahuan niya yun eh. Hindi by grace yun. No? Yung una lang grace sa kanya, yung niligasi road. Pero yung lahat ng yan, ang merit niya yan. Okay? Gawa niya yan. So, yun ang pinagmamalaki niya. So, nagyabang siya, akala niya, kaya na niya, binagsak ng Diyos. Kaya naman na yung Diyos na bagsak yun eh. Kasi nga, sinlaki lang ni Yahweh. Si Yahweh, ang laki-laki. Sama mo yung kanyang spirit, di ba? Sabi ko na sa'yo, hindi mo na ulitin. Tama mo? So, ano nangyari kay Lucifer? Nawalan ng authority. Power, hindi Nawala siya ng authority. Gagamitin ba ng Diyos mamaya yan? No? Anong nangyari ba kay Lucifer? Napalitan ng pangalan. Satanas. Well, maraming pangalan. Pero ang naintindihan natin, naging Satanas. Naging Diablo, whatever. Basta kontrabida na siya ngayon. Okay? Yung wanter, nakabats niya ron, magdating doon, naging mga fallen angels. Sa ngayon, wala yatang taong gustong matawag na fallen angel. Pero, ang ibig sabihin, naging negative na, hindi na positive ang dating nila as far as God is concerned. So, alam mo dito, nasira ang buong universe. Hindi lang nasira, sumabog. Maraming yung mga scientists sa labas, ito yung maririnig nila. Kaya tawag nila Big Bang. So, anyway, nagunaw yung buong universe na yun, nasin nagunaw. Ni isang molecule, ni isang atom, walang natira. Imagine mo, yung katawan ng tao, no? Pinasabog mo yan.
Okay? Ang Diyos, ibang magpasabog eh. Talagang walang matitira. So, yung unang universe, to kada long story short, walang natira. Pinasabog. So, yung spirit niyan, si Lucifer na naging Satanas, talsik. Okay? Yung 1/3 ng mga good angels, so glorified angels na naging fallen angels, talsik. Okay? Mga ano yun eh, mga negative forces. Ang natira sa piling ng Diyos, si Michael Archangel, Gabriel, etc. Marami yun, 2/3 yun, yung galing dito hanggang doon. Na hindi pa nakakapag-evolve sa spirit at hindi pa sila glorified. Angelic pa lang. Medyo mababa ang rango kaysa sa mga nagrebelde. Okay, nakita mo yan? Ito, hindi pa gaano alam ng mga ibang Christians eh. Yung mga kakampi ni Satanas na nagrebelde, mas mataas ang rango kaysa sa mga good angels na 2/3. Liwanag? Wala lang tayong panahon para i-cite ko yan biblically. Okay, be justify ko biblically. Pero yung mga ibang scholars, alam nila yan. Now,